Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article ng Manila Times. Pasabog ito ni BP Sara tungkol sa pag-uusap nila ni Pangulong Marcos Jr. nung nag-resign siya as Cabinet Secretary, Deputy Secretary. Okay. Title: Marcos wanted me to remain as Cabinet Secretary. Sara. Vice President Sara Duterte said that President Ferdinand Marcos Jr. wanted her to stay as cabinet member even after she resigned as Education Secretary, and added that he was reeking of alcohol when they kissed each other's cheeks after handing her resignation letter. Nangangamoy alak. Alas 10:30 pa lang daw ng umaga. Duterte's comments came after she was criticized for her remarks against the education system in the country, with Palace Press Officer Castro saying that her time at the department was a complete failure. Okay, so ganito, no? May remark si BP Sara na napag-iwanan na ang education system sa Pilipinas. Ballpen and papel at lapis pa lang daw tayo. Kaya alam nyo naman, si Auntie Claire, as usual, binatikos na naman niya si BP Sara na kung ano man ang reklamo mo ngayon, sabi ni Auntie Claire, dahil lang din sa iyo, dahil complete failure yung panahon mo as DepEd Secretary. Kaya ito, sa interview niya sa The Hague, in-interview ng mga vlogger, ganyan po ang naging tugon ni BP Sara na, ngayon lang niya ito sinabi. Last year pa tong pag-resign niya, June 2024 ata. Ito, sana hindi na natin ito malalaman. Tago na lang, sekreto na lang ito sana ni BP Sara. Kaya lang, dahil nga sa Nganga Bells, bunganga ni Jose Castro na kagad-agad magsabing failure. Kung failure siya, bakit siya o-offeran ng presidente na huwag kang mag-resign? Marang gano'n, ituloy natin. Yan, in an interview with blogger Alvin in Tourism held Thursday at The Hague, Netherlands, Duterte defended her comments, saying in English and Filipino that she has all the right to say the truth about the country that is covered by the freedom of speech and expression. Ako, naniniwala ako sa mga sinasabing ganito ni BP Sara. O ba, hindi maniwala, bahala na kayo. Ako, naniniwala ko. She also said that when she offered her letter of resignation to Marcos on June 19, 2024, after a meeting, the chief executive asked her why she wanted to resign from her post. She later said that Marcos wanted to offer her another position, in the government, which she declined. Okay, so, bakit ka magre-resign? Di ba unit team tayo? Wala, resign pa rin Later on, naipaliwanag naman ni BP Sara bakit siya nag-resign. Dahil nga sa budget. Niloloko lang siya sa budget ng DepEd, niloloko ng 2 tao, pinangalanan niya Romualdez and Saldico. So, inofferan siya ng another cabinet position. Ayaw pa rin niya. Another offer, ito, then later offered her to help in the 2025 midterm elections since her own party, Hugpong ng Pagbabago, was one of the members of the Unity Team Coalition in 2022. So, maganda yung paghihiwalay nila. Ibig sabihin, makita mo ang Pangulo, gusto niyang i-keep yung Unity Team. So, ayaw niyang mag-resign. Hindi niya napigilan. Inofferan ng bagong posisyon, ayaw pa rin. Inofferan ng tulong para sa midterm election, which BP Sara later on declined. Ayaw pa rin niya. Okay?
Oh, ito na. When they ended their conversation with a beso-beso or a cheek-to-cheek kiss, she said the president is smelled of alcohol, is physically whiskey. But the vice president said that she has not seen the president drink whiskey. I always see him drink champagne, but he already smelled of alcohol at 10:30 in the morning. That was when I confirmed my decision to resign, said Duterte. So, sabi ni BP, I am not the failure. Perhaps the failure is when you smell of alcohol at 10:30 a.m. Anong mangyari sa bayan natin? Again, it's not absolute truth. Itong sinasabi ni BP Sara, bahala ang taong bayan kung maniwala o hindi. And I'm sure marami hindi maniniwala. Ako, naniniwala ko dito sa kanyang mga pahayag. Ano pa? So, yun lang. Sige. Sabihin nyo pa, failure si BP Sara. Sige lang. Failure kung failure. But, alalahanin ninyo, sa mga presidential surveys, ang layo ng lamang ni BP Sara sa manok ng Marcos admin. 31%. After all, sa halos more than 2 years ng paninira sa kanya, kaliwat kanan na mga batikos, 31% pa rin. Samantalang ang manok ninyo, kawawa, 0.7%. Again, gusto nyo siyang tanggalin dahil gusto nyong tuloy-tuloy ang powers that be. Sige, hintayin namin kayo next year sa impeachment case. Kung anong mangyari sa isasampa nyo ulit na impeachment case. At ito, yung opinion ni Mr. Rigoberto Tiglao, pag hindi sila magtagumpay sa impeachment, another plan is ombudsman. Sampahan na nila ng patong-patong na kaso si BP Sara sa ombudsman para ma-destroy ang kanyang reputation kagaya ng ginawa ng Aquino administration kay BP Jejomar Binay nung bago 2016 yung election at nagtagumpay sila na itsapwera nila si Binay. Kaya lang hindi nanalo si Rojas kasi nandyan si Tatay Digong na sumingit siya nanalo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel nito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Ante ang usa ka balo nga natagaan og yero. So atop na ni siya karon. Gitabangan lang ni siya. Ilang kay dak kay kusuk. Oh, tiyo ada madagay chavo. O karon numanagyod ang balay ni Ante nga usa ka balo so gitabangan lang siya sa asawa sa iyang igsuon
Tungod kay balo naman gud siya. Oo. Salamat sa Ginoo na nagtabag sa sin. Ay nakasok na gyud ko sa kabalo. Salamat yun. Nagtabag ko. Nakasok na gyud. Pila ka tuig na ante mong pagkabalo? Tulo na. Tulo na ka tuig. Oo. So salamat ka ante. Oo.